Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Di pag-usapan natin po yung mga kaganapan ngayon. Breaking news, yung pag-approve ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sa release ng tax records ni Sara Duterte. yan, Mr. Maravillas. Expected na yan. Siyempre naman po, ayan ang breaking news sa ABS-CBN. Marcos Jr. OK's release of Sara Duterte's tax records. Sabi ko sa inyo, siyempre yung ating Pangulo ay for accountability. Hindi pwede na puro na lang iwas si Sara Duterte. Kahit mga kababayan hindi siya mag-attend. Di ba? Si Sara Duterte ang ginagawa ngayon, distraction. Ibang topic ng ganyang ang topic na kanyang pinagkakabalahan, yung ICC. Nasabi ni Sara Duterte, ang ICC niya tuta ni Trillanes at saka ni Bongbong Marcos. Yan ang topic niya. Yan ang pinagkakaabalahan, mga kababayan, ni Sara Duterte doon sa dahig. At ngayon, sabi ni Sara, I urge niya the ICC, i-expedite niya yung tawag dito, yung trial sa kanyang tatay, kasi 81 years old na niya yung aking tatay. Minamanduhan, mga kababayan, yung International Criminal Court. But anyway, mamaya pag-usapan natin yung mga pinagsasabi ni Sara Duterte. Dito muna tayo, mga kababayan, sa breaking news. Nasabi, the Senate receives the BIR submissions on the tax records of spouses, Vice President Sara Duterte at saka si Atty. Mans Carpio and corporations linked to them. The submissions and other subpoenaed documents are being inventoried and processed first before the parties can get copies. Ito, mga kababayan, na mga BIR documents were authorized by President Ferdinand Marcos Jr. So magkakaalaman na, hindi umobra, mga kababayan, yung mga pagharang ng defense team ni Sara Duterte. Kasama yung pagharang ng kanyang mga defense senators. Inarang ng defense team, kasama sa nag-arang yung mga defense senators. Naalam na ninyo kung sino-sino. Kaya sabi dito, yung BIR sinubmit na, mga kababayan, yung mga tax record sa impeachment court ni Sara Duterte with the Marcos authorization. The Bureau of Internal Revenue submitted Vice President Sara Duterte's tax records. Ngayon lang po, mga kababayan. Section 71, sabi dito sa balita, of the National Internal Revenue Code requires the approval ng presidente before any tax documents can be examined. Atik na po. So, makikita natin ngayon, i-compare ito, mga kababayan, doon sa dumaloy na pera sa mga bangko ni Sara Duterte. At siyempre, doon sa kanyang declared na yaman, mga kababayan, doon sa kanyang salin. Pag hindi ito nagtugma, tapos na po. Diba? Tapos na si Sara Duterte. Una, yung sa Article 4, tapos na siya doon. Guilty siya doon, mga kababayan. Malinaw na guilty siya doon. Pero halimbawa, i-acquit siya, mga kababayan, ng mga Duterte senators, ng mga senador mismo, kasi kailangan 8 lang yata, 8 votes, mga kababayan, for acquittal, and 16 votes, pero tingnan natin, baka magbago, para sa conviction, mga kababayan, ni Sara Duterte. So, the submission in other subpoenaed documents are being inventoried and processed first before the parties can get copies, sabi dito sa balita. Pag despite yung napakalalakas na ebidensya,
inakwit ng mga senador, sila yung atin pong papanagutin sa 2028 elections. And I think hindi din papayag yung ating Pangulong Bongbong Marcos na gano'n na lang malusutan ni Sara Duterte ang kanyang pananagutan. And gagalaw sigurado dito ang Office of the Ombudsman para filean ng plunder case si Sara Duterte at yung Department of Justice. So pag nagkaganon mga kababayan, may kulong doon. 'Di ba? Dito sa impeachment, removal and perpetual disqualification. Pero pag Office of the Ombudsman ang gumalaw at saka yung Department of Justice at tapos pag finailan sa Sandigan Bayan, mga kababayan, matutulad siya kay Marcoleta. Mas mabigat 'yon, mga kababayan. So sabi dito sa balita, the impeachment court subpoena Duterte's tax, bank and anti-money laundering council records after prosecutors argued these were necessary anya to determine whether she had amassed unexplained wealth disproportionate sa kanya pong lawful income. Trial presiding officer Francis Chis Escudero, however, imposed limitations in the use of the documents when he granted the subpoena. The court likewise holds that the requested records are sought to establish the respondent's financial baseline incapacity. Importante kasi yon na matingnan para maikumpara, mga kababayan. Not to inquire into or prosecute alleged impeachable acts occurring outside the present articles of impeachment. Yan ang sabi, mga kababayan, ng presiding officer. Escudero cited the precedent in the impeachment trial of Renato Corona when statements of assets, liabilities, and net worth or SALNs prior to his appointment as Chief Justice in 2010 were presented. Likewise, evidence and testimony concerning properties and transactions before his appointment as Associate Justice were presented before the court on March 13, 2012, sabi po ni Escudero. So importante kasi paano umabot sa 88 million pesos yung yaman, mga kababayan, ni Sara Duterte. May gap kasi po na around mga 30 million yata yon, yung gap. And other than that, mga kababayan, yung AMLAC records, napaka-importante yon kasi na-detect ng AMLAC yung daloy ng cash sa mga bank accounts ng mag-asawa amounting to billions, 6.7 billion pesos. So yun ang pinagtataka, paano nangyari na may dumaloy, mga kababayan, ganun karaming pera sa mga bank accounts nila. Saan galing, mga kababayan? Yung mga duda na sabi nga po sa presentation ni Trillanes, this could be galing sa pugo o kung hindi doon sa droga, mga kababayan, kasi may mga barkada sila na mga drug lords. Yung si Oy, mga kababayan, na pati si Kitty at saka yung yung asawa ni Digong na pangalawa, naka-payroll doon sa naging presentation sa Justice Committee, mga kababayan. Si Baste, si Pulong, ganun din. So napakaraming dapat ipaliwanag, mga kababayan, si Sara Duterte. So sabi ni Chis Escudero, therefore, the production anya of records from 2007 to 2021 is therefore allowed and authorized strictly for purposes of establishing a comparative baseline. They shall not be used as proof of another independent impeachable offense. Escudero's ruling emphasized that the subpoena does not authorize disclosure. The issuance of a subpoena is merely a preliminary procedural step and does not
by itself authorize the disclosure, inspection, or admission of the requested tax records into evidence. Escudero also said the respondent may, at the appropriate stage of the proceedings, raise any and all objections concerning their relevance, materiality, authenticity, admissibility, or other evidentiary infirmities. The bank and AMLAC documents of the Duterte couple and related corporations are expected within the day. So ito na nga mga kababayan, kasi inauthorize na ang pag-release ng tax records ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So dito mga kababayan, magkakaalaman na. Di ba? Ngayon, yung Banco de Oro, BDO, at saka Metrobank, yung mga bank records, mga kababayan na sinobpe na, bank records ni Sara Duterte, ay sinubmit na rin po, mga kababayan. Ayan o. Sabi diyan, representatives of BDO and Metrobank submit subpoenaed bank records of Vice President Sara Duterte to the impeachment court at the Senate of the Philippines in Pasay City ngayong Thursday, July 30, 2026. Checkmate mga kababayan, si Sara Duterte. Kaya nasa exciting part na po tayo, mga kababayan. Subaybayan natin ang mga susunod na kabanata. Kaya matataranta nito mga defense senators ni Sara Duterte. Ngayon, may mga nagre-react na mga kababayan dito sa actuations ng magkapatid na Cayetano. Sumusobra na kasi. Kaya sabi nitong isang law professor mga kababayan, ayan o, Pia Cayetano's conduct in BP Sara's trial should not be tolerated. Hindi lang po si Pia, pati lalo na si Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos at saka si Robin Padilla. Sabi nga natin sa mga previous discussions, itong mga senador na to, Duterte senators, na malinaw po ang kanilang personal biases, hindi nagiging impartial, should be petitioned mga kababayan. Somebody from the civil society, mag-file kayo ng petition na mag-inhibit itong mga Duterte senators kasi talaga pong binababoy nila yung impeachment trial. Butit may nag-react na mga kababayan na isang law professor. So sabi po dito ni Attorney Dante Gatmaitan, member of the Constitutional Law Department ng Philippine Judiciary Academy, said that other senator judges appeared to have argued as forcefully for Duterte during the impeachment proceedings like Cayetano. I think no one has advocated so strongly as Senator Pia Cayetano has for the defense. Sabi po ni Gatmaitan sa interview ng Billionaire News Channel. While he admitted that the impeachment proceedings were inherently political, he maintained that senators sitting as judges were still expected to act as impartial adjudicators, correct? It cannot be tolerated. So you act. Yan ang appeal natin, yung mga matitino nating mga abogado, members ng academe at civil society. Kayo na po ang gumalaw. Huwag nating hayaan ang ganitong sistema, ang ganitong ginagawa nitong mga Duterte senators. Mga kababayan, despite their biases, sabi po, Senator Cayetano is sabi niya, it cannot be tolerated. It should not be tolerated because you are the judge. Senator Cayetano is the judge, sabi po ni Gatmaitan. When asked whether perceived biases among senator judges could simply be attributed to the political nature ng impeachment. Despite any other biases, they should strive to be as objective as possible. Correct. And that should not show
in their questioning. Pag pinakinggan po natin, siguro kayo na nakikita ninyo sa mga questioning po and manifestations nila. Parte na ng parang parte na sila ng defense team ni Sara Duterte. Kaya matindi po. Talagang nakakainit ng ulo pag pinanood natin. The judge cannot be the person who will conduct an examination of the witness. And that's what we're seeing now. Because they are not asking clarifying questions. They are the ones impeaching the witnesses. Correct. Ganon ang ginagawa po nila. He pointed out calling such conduct improper. Gatmaitan said Cayetano herself, a lawyer, should be familiar with jurisprudence on judicial impartiality. Alam niya yan, pero talagang pinili nila na kumampi, mga kababayan, sa defense team ni Sara Duterte. Yun ang nakakalungkot dito. On Wednesday, an ethics complaint was filed against Cayetano over a video of House Prosecutor and Akbayan Representative Chel Jukno that she posted on social media. The complainant described the clip as spliced and misleading. So maganda naman po na finaila na po ng ethics complaint itong si Cayetano. Sumusobra na saying it omitted the context of Jokno's remarks and made it appear that he had admitted that the House prosecution was accusing Duterte without evidence. While acknowledging that Senator judges inevitably had political leanings, Gatmaitan said that all of them had displayed the same degree of perceived partiality. He warned that the impeachment court's credibility would ultimately determine whether the public accepted its verdict. I think there's going to be a breaking point, sabi po ni Gatmaitan. If you want your impeachment to be respected, then there has to be credibility. Paliwanag mga kababayan ng abogado. And if what we watch every day cannot deliver that kind of a message, then we're going to have a problem with whether the public will accept the decision of the Senate sitting as an impeachment court. He added. So anyway, mga kababayan, pag inakwit nila si Sara Duterte despite the solid evidence presented by the prosecution, kitang-kita naman po yung guilt ni Sara Duterte. Doon pa lang sa pagbabanta. Guilty si Sara Duterte. Malinaw na malinaw. Sabi nga natin, isa lang sa 4 na articles of impeachment mapatunayan si Sara. Ay hindi na, tapos na si Sara Duterte. Convicted siya and disqualified perpetually to hold any public office, mga kababayan. At dito sa Article 1, yung tungkol sa confidential funds, paggamit ng confidential funds, kitang-kita naman po ang guilt ni Sara Duterte. At patuloy niyang iniiwasan ang pagpapaliwanag. Kaya nga po lumarga siya, padahig, purposely, para hindi siya mag-attend at gumawa ng mga distraction sa pamamagitan ng mga rally and covered ng kanyang mga paboritong vloggers, mga kababayan doon sa dahig. Pero ano nangyari po? Backfire. Kasi dahil sa kadaldala ni Sara Duterte, hindi lang diniin niya yung kanyang sarili, pati yung kanyang tatay, diniin niya. Ayan, so, yung statement niya mga kababayan doon sa dahig. Ayan, hindi nag-iisip si Sara. Sabi niya, I have. Ayan, sabi niya dyan, I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 to kill the mistress. That is how bad violence in the Philippines is. And that is, again, yes, AJK. So, nilaglag niya yung kanyang tatay na may AJK talaga, mga kababayan. At nilaglag din niya yung kanyang sarili. Kinonfirm niya yung kanyang behavior
na kaya niya magpapatay mga kababayan, mangontrata ng assassin. Kaya niya yung asawa niya ipapatay, 5,000. Di ba? Pwede daw siya makakuha. May mistressan yung asawa ko. Pwede ako makakuha mangontrata ng papatay at 5,000. Gunman. Yan ang sabi niya. So, kung kaya niya, hindi na tayo magtataka mga kababayan. Asawa niya yun eh. Lalo pa yung ating Pangulong Bongbong. And maybe, hindi 5,000 kung Pangulo yung target, si Lisa Marcos at saka si Speaker Martin. Malamang 5 million, 10 million. Di ba? Ang sabi ni Sarah, may kinausap na niya ako. And sabi niya, yes, no joke, no joke. So ano pa? Yung pattern ng behavior niya, yung capability niya na mangontrata ng isang assassin, kinonfirm niya ngayon. O di ba nilaglag niya yung kanyang sarili? Kaya sigurado, masakit ang ulo ng kanyang defense team sa impeachment trial. Pati yung abogado niya na nagtatanggol sa kanyang tatay, masakit ang ulo ngayon. Bakit mo niya inamin yung AGK? Di ba mga kababayan? So yan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.